Hi, hello everyone! Good evening! Kumusta po kayong lahat? Ngayon, ang topic po natin ngayon ay sa Book of Matthew, chapter 4, verse 19 to 20. Sabi dito, "Come, follow me," Jesus said, "and I will make you fishers of men." At once, they left their nets and followed him. So, this verse, Jesus called them to follow and make a fishers of men. So, naglalakad sila sa dagat ng Galilea at nakita nila si Pedro at si Andres na maglalakad. Naghuhulog ng lambat sa dagat sapagkat sila ay mangingisda. So, yung Sea of Galilee para alam nyo lang, yung ministry niya focus lang sa Israel. Kung yung Roman Empire, yung kabuuan, yung Italy na sumasakop sa maraming bansa noong unang panahon, sakop nila yung Israel, at dun sa Israel, mayroong dalawang lake. Sea of Galilee at katabi, Dead Sea, katabi ng Jerusalem. So, si Jesus Christ, nung mag-minister siya, maraming miracle yung ginawa niya around the place. Lalo na doon sa Capernaum. At dito niya tinawag yung mga disciple na halos majority ng lahat ng disciple doon galing. So, doon lahat halos sa Galilee, kinatagpo niya sila Simon, Pedro at Andres. Sabi doon na si Peter and Andrew, naghuhulog sila ng net nila, nangingisda, kumbaga namamalakaya, at yung sinabi sa kanila ni Jesus na follow me and I will make you fishers of men. So, pinasunod ni Jesus at sila para gagawing mamalakayan ng mga tao, hindi lang ng isda. Dati, kung huhulihin nila ay isda, so nung tinawag sila ng Panginoon, ang huhulihin nila yung mga tao. Kaya kaagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus Christ. No, ang encounter with Jesus is yung encounter natin sa Panginoon. Ito yung major na wala nang hihinigit pa. Kumbaga, turning in our life. At dun yung susurrender natin sa Panginoon yung buhay natin. Lahat tayo may mga story na kung paano ma-encounter natin si Jesus Christ, kung paano tayo tatawagin patungo sa kanyang kaligtasan at mabuting plano. And ang story natin kung paano natin makikilala si Lord na pangwalang hanggan. Kasi lahat tayo sa buhay na walang hanggan, kapag nandun na tayo, magpo-flashback lahat sa buhay natin kung ano yung ginawa natin. So, doon sa Sea of Galilee, yung una niya mga disciples,
si Simon and Andrew sa panahon ng Roman Empire na dumating si Jesus Christ. So, 2,000 years ago. Nung exact time na yon na nandun si Jesus Christ, naglalakad sa Sea of Galilee at kinatagpo niya yung unang mga disciple. Kasi may mga magagandang plano siya kay Andrew at Simon. So, sila yung mga unang disciple na nagdulot ng matinding pagbabago dito sa mundo. Yung encounter nila dun sa Sea of Galilee na yun yung major turning sea of life. Kasi si Jesus ay tinawag sila, in-encounter sila, at that's our major turning point na ilalapit tayo ng Diyos Ama patungo sa Hesus Kristo, kay Jesus Christ, para hindi tayo malango sa kasalanan at ilayo tayo sa kasalanan. At lahat ng bagay na merong kapag ka naka-encounter natin si Jesus Christ, marami tayong i-give up sa buhay natin na hindi na kailangan. Kasi yung sila nga Simon, iniwanan nila yung pamamalakaya, yung pangingisda, para sumama kay Jesus Christ, para maging mamamalakaya ng tao. Kasi lahat yan i-give up. Yung pag tayo tinawag na Panginoon, may mga masasamang vision natin at kaisipan, ugali, lahat yan i-give up natin. Yung mga values na makamundo, lahat yan iiwan natin. At hindi lang naman yung mga bad side natin, kundi yung mga katulad ng hanap buhay natin. Meron dyan mga pastors, magaganda yung buhay nila, may mga negosyo sila, pero dahil tinawag sila ng Panginoon para maglingkod, para gumawa ng church, so iniwan nila yung ganong gawain, na iniwan nila yung negosyo nila. Merong nagtuturo sa, kumaga nag-mission sila, iniwan nila yung karangyaan para lang mag-aral sa Bible school at maging pastor. So maraming tao na tinatawag ng Panginoon para maging instrument, para magkaroon ng, para sumunod sa Panginoon, kung ano yung calling ng bawat isa. At para maka-encounter nila si Jesus Christ. Kasi kung ano yung, meron nga akong kilala na may trabaho siya, ginip up niya para lang maglingkod sa Panginoon, maging isa sa lingkod sa church. So, dahil si Lord ang pinakamagandang mangyayari sa buhay natin, willing tayong i-give up kung ano man yung minsan nakakabuti din sa atin, pero mas nakakabuti kung nasa piling tayo ni Lord na naglilingkod. Yung magandang mangyayari sa atin, maka-encounter natin ng Panginoon. So, yun yung mga encounter ni Lord na mas maganda yung plano niya sa buhay mo kaysa sa plano natin sa sarili natin. So, sila Simon, Andrew, at tinawag sila ng Panginoon